Ayun, ako nga po pala Sister Jaya ng Kakalog. Yung i-share ko lang po yung sa intervention. Yung Crux ng 2014. Sabi dito, sa Bible, yung intervention kasi yung pangingialam na ikabubuti nung pinapakailaman. Katulad nung 4 na character sa Bible. Yung una si God. Si God, diba? Yung Diyos, nangialam siya sa atin simula pa lang sa beginning. Kasi diba nung trinate niya doon na siya nag-intervene. Tapos yung pangalawa si Abraham. Diba si Abraham nag-intervention din kay Lot? Kasi nga diba na-captive nga si Lot. Tapos tinulungan niya yun. Type yun ng isang super church na yung bawat member ngayon papakailaman sila sa bawat isa. Pero yung pakikialam na yun, kasi yung intervention daw intended to make things better. Ibig sabihin, kailangan mapabuti mo yung pinapakailaman mo, hindi mo yung gagawin worse yung sitwasyon. Yung pangatlong tao, si Daniel. Sabi doon, si Daniel nga daw, diba, yung interpretation, yung dreams nga daw ni Nabucodonosor. Yung interpret niya nga daw, kasi hindi nga daw may paliwanag yun ng di ba, wise men. So, nakialam na siya doon para hindi mapatay lahat ng wise men. Tapos, yung pang-apat na si Melchizedek, sabi doon, si Melchizedek, di ba, bless niya si Abraham. Kahit hindi naman nanghingi ng blessing si Abraham sa kanya, bless niya pa din. Ganun din daw yung gawin natin niya, katulad na nung sa visitation, di ba yung ginagawa natin ngayon na nagbibisita tayo, yun yung pag-bless natin sa ka-member natin na tinuturuan natin sila ng mga sagot sa problema nila, binibigyan ng counseling. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yung report ko lang po yung sa Communion 2012. Yung sa Acts 2:46. Nung sabi nga po dito, nung sabi nga po, pumupunta nga daw po sila dun sa bahay-bahay, tapos nag-aano po sila, nag-exhorting one another, tapos nag-share natin daw po sila. Tapos nung sa Genesis 14:17-19, sabi nga po dun, si Melchizedek nga po, meron nga po siyang spiritual bread and wine. Tapos si Melchizedek, bless niya nga si Abraham, kasi nga si Abraham, si Melchizedek nga, siya nga yung priest of the Most High God. Tapos bless niya nga si Abraham, kasi nga si Abraham, nagbigay nga siya ng ikapo. Tapos sa Revelation 3:20, nung sabi nga po doon, si Jesus Christ nga daw po, kumakatok nga daw po siya sa puso natin. Kailangan nga daw po, pag kumakatok nga siya, kailangan nga rin daw po, yung ibig nga po na tatanggapin nga daw po natin siya sa Revelation. Okay. Sister Indiana, come on. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat sa kanila. Ako po si Sister Jenny. Yung isi-share ko po, yung dun muna sa Communion 2013. Communion 2012. Yung Communion 2012, yung nakapaloob po dun. Yung pag-house house, diba sa Acts 2:46, nakalagay doon ng house to house. Tapos, kailangan may, dadalhin tayong bread at saka wine. Yung sa spiritual, tayo, kailangan, syempre hindi naman tayo pwedeng magdala ng bread and wine araw-araw sa kapatiran. So, yung kailangan, pag naghahayo tayo o nag-house house tayo,
ano yung type ng bread and wine? Ayun yung, yung word of God. Nagkukumunyo na kayo by sharing the word. Tapos, doon naman po sa Kumunyo 2013, yung transubstantiation. Ang sabi niya doon, yung ibig sabihin nung ibig sabihin nung transform, tapos yung consubstantiation, yung ibig sabihin symbolical. Sabi doon, yung transubstantiation, di ba yung mga Katoliko, tinype niya doon yung mga Katoliko, may mga turo silang mali. Kunwari yung Genesis 1:26, pwede mo yung i-transform by true doctrine. Ibig sabihin, sabi doon, kapag nagkukumunyo tayo, may sharing setup, yung yung body, nagre-resurrect na siya. Ay, yung spirito mo, yung kaluluwa mo, spiritual na nagre-resurrect. Sabihin, nagta-transform siya. Pero, meron pa rin literal na transforming o resurrection. Ayun yung pag-transform ng body natin into glorified body. Tapos doon naman sa Kumunyo 2014, yung intervention nga po. Yung intervention, ayun yung pakikialam. Sabi doon, yung meaning doon, interrupt, ibig sabihin, ano yung i-interrupt mo? Yung bagay na mali niyang ginagawa. Ibig sabihin yung pakialam mo, yung sa tamang pakikialam, yung sa spiritual lang niya, pero yung kung ba siya, nagbabasa, papayuhan mo siya about sa, sa spiritual life niya. Sabi doon, si God, siya yung unang nag-intervene sa atin. Kasi kung walang intervention ang Diyos sa atin, wala tayong salvation. Ayun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Report ko lang po yung sa Komunyo 2012. Sabi po dun sa Acts 2:4, sabi doon, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house and eat their meat with gladness and singleness of heart. Sabi doon, pumunta sila bawat bahay-bahay. Yung ginagawa nila, nag-visitation sila. Tapos sinabi dito, diba, na daily. Yung pag-visita natin, kailangan daily din siya. Tapos yung pagkain natin sa spiritual natin daily. Kasi diba, pag yung physical natin, hindi natin siya pinakain, mahihina tayo. Ganun din sa spiritual. Pag di natin pinakain yung spiritual natin, mahihina din tayo. Kaya kailangan lagi tayong may gawain. Yung tinatawag na pabasa report. Tapos, pag pumunta tayo sa bawat bahay-bahay, diba nag-record tayo. Tapos, pag tayo mag-share, hindi lang dapat tayo mag-share, pati yung nire-record natin, mag-share din sila para mayroong exhorting one another. Tapos doon naman po sa Genesis 14:17-19, sabi doon, si Melchizedek, binless niya si Abraham. Binless niya si Abraham sa pamamagitan ng kanyang pag-visitation. Ganoon din tayo, kailangan bisitahin natin yung mga ka-churchmate natin, kapatiran natin na nanghihina, para ma-bless din natin sila. Tapos na naman po sa Genesis 18:1-10, sabi doon, focus tayo sa pag-ministering one another. Sabi doon, pupunta tayo sa bawat bahay-bahay at magdadala tayo ng bread and wine. Yung bread and wine, hindi yun yung literal na bread and wine. Yung dadalhin natin, spiritual siya. Yun yung salita ng Diyos. Mag-share tayo sa kanila para meron din silang ibabahagi sa atin. So sabi doon, kailangan nire-record natin sila sa kanilang lahat ng assignment, tapos ino-counsel natin sila, tsaka sinesession natin sila. Tapos sabi doon, yung bibigyan natin, i-record natin sila sa kanilang mga assignment. Kasi tapos, pag wala naman silang assignment, bigyan natin sila para pag punta natin sa kanila sa susunod, meron tayong i-record. Doon naman po sa Revelation 3:20, sabi doon, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, I will come into him and will stop with behold him and he with me. Sabi doon, katulad ni Kristo, na kumakatok siya sa pintuan. Ganun din tayo, hindi yung mag-door to door tayo, magkakatok din tayo. Kailangan pagbuksan natin si Kristo para makipag-fellowship din sa atin siya at kailangan i-welcome natin siya para hindi lang tayo makikipag-share. Ganun din sa binisita natin. Okay, that's na to. Tapos may next batch naman. Another set naman naman. Sige po, share ko lang po yung Kumunyo 2009. Ito kasi nadala yung class. Basta may sinasabi sa verse na yun sa 1 Corinthians. Sige,
Meron po sinasabi sa 1 Corinthians 11:20-20. Pwede pa po. 1 Corinthians. Kasi pakibasa si Jaya sa si Oy. First Corinthians 11:20. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus na gabing siya'y ipagtanong ay dapat na tinapay. 24. At nang siya'y makapagpasalamat dahil kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sige, di ba may sinasabi dun sa verse na nagpapasalamat siya dahil yung katawan yung pinagputol-putol. Yung tinitipin sa spiritual na yung tinapay na pinagputol-putol yun. Yung tinitipin na ano yun yung word of God na pinagagana na pinagsasaluhan natin yung word of God. Buksan din po natin sa Matthew 26:26. Matthew 26:26. And they were eating. Jesus took bread and blessed it, and break it and give it to the disciple and said, take it. This is my body. Pwede pa ba sa God? Go. At samantalang sila'y nagkain ay lumapot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at binigay sa mga alagad. At sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Di ba yun yung sinasabi ko kanina na yung tinapay niya yung tinitipin nila sa word of God, diba? Na pinasasaluhan ng mga alagad ni Jesus. Binigay niya ni Jesus sa mga alagad niya yung tinapay niya. Yung tinitipin sa spiritual na word of God. Okay. Nare-report ko lang yung napanood ko sa TV. Sabi nga doon, yung napanood ko sa TV, yung sabi nga doon, si Jesus nga daw, yung ano nga daw doon, yung tinapay nga daw nila, yung pagkagawa nga daw nila ng tinapay. Ano nga daw, binibilog nga daw nila, tapos yung tinapay dapat matigas, tapos yung iniinom nilang yung wine, nga daw yung marami nga sa kanilang inom nun. Tapos yung isa nilang kakampi, nawala sa kanila, nag-trailer sa kanila. Tapos yung si Moises, yung kagabi ko na pakinggan sa TV, si Moises nga daw, yung naglaban sila ng tungkod, si Moises pati yung si Paraon. Yung naglaban sila, natalo nga daw yung tungkod ni Paraon. Tapos umalis na nga daw si Moises, kinuha sila ng mga alagad ni Paraon. Tapos si Paraon nga daw, yung naliligo daw siya sa dagat. Yung tubig nga daw, pinaano nga daw ni Moises, ginawa ng kulere, nilapag niya yung tungkod niya doon. Tapos yung mga alagad ni Moises, pinunasan si Paraon. Tapos nagalit si Paraon. Tapos yung pupunta sila din sa dagat, sabi ni Moises, patawarin mo nga daw sila, Paraon. Tapos yung din pinatawag ng yung Panginoon, yung Diyos, ginawa niya yung daanan ng
nila Moises, hinati niya yan. Tapos yung mga kakampi ni Parao, pati siya, inaabol nga daw sila. Tapos sila, Moises, nakadaan sila kasama yung kakampi niya. Tapos sila, yung mga kakampi ni Parao na takpan sila ng tubig, siya na lang natira. Yun lang. Okay. From 7 to 8, mga pinatawagan ko yung mga magulang mag-testify. Yung training sa kanilang pamamahay, yung mensaheng natutunan nila, yung report sa mga visitation, sa mga gawain, counting portion ng tungkol sa communion sa home. So, 5 minutes each daw para lahat magkasya. So kasama na rin dyan ang mga elders. Okay? Brother Bong, pwede ka mag-testify? Pakilap. Kahit maikli lang, kahit 1 minute lang. Tapos yung iba, sunod-sunod na yung mga elders, ang magulang. Yung mga may hinanda. Okay? Pakilala lang si Brother Bong. Tapos yung mga magulang, elders, matalapakan na natin natin. Ang pinagpalang gabi po sa lahat, ako'y nagkagalak na makita sa harapan ng mga kabataan na nagtitestimony ng mga salita ng Panginoon. Paano nila natutunan ng salita. Kaya ang mga batang ito yung papalat kasi sabi ng Kristo na si Kristo ay natutuwa sa mga batang naghahari ng paghahari ng Panginoon. Kaya ang mga batang ito ay mapalat dahil meron silang mga magulang na mga believer. Kasi bata pa lang sila, ay nalaman na nila ang mga salita ng Panginoon. Para hanggang paglaki nila, hindi nila ito kalimutan. Kaya tayong mga magulang ay dapat natin, dahil ang salibutan ngayon ay may malakas din umasa. Kaya ang ating mga anak ay kailangan natin bantayan sa minsan sa tahanan. Minsan ang mga bata makita natin pag lumabas, pagdating sa bayan, mayroong nadalang mga ibang makita natin. Bakit nagsasalita ang anak ko ng mga ganito? Ito ay nakikita nila sa mga sa labas. Kaya dito sa talo, dito sa ating God o sa ating tahanan, ang tungkulin ng mga magulang ay laging ipaalam kung ano ang kalooban, ituro sa mga anak ang salita ng Panginoon. Upang ito ay hindi lamang kasi ang pagtuturo ay sa mga pastor ay ang turo natin kailangan natin sunod yung tama para tayo ay maligtas pati ang mga nakikinig sa atin. So tayo mga magulang ibinigyan din ng kapahayagan ng Panginoon at upang ang ating mga anak ay makasama rin natin ng mga ligtas. Kaya sa ating mga magulang, tayo yung magdadala ng ating kamay lalo na sa isang ama. Sabi nga sa Biblia na mananampalataya ka lamang ang buong sambayan ng naliligtas. Kaya sa akin, ang aking pananampalataya ay hindi mawawalat pagkat. Although merong maraming pagsubok sa akin, marami tayo na naranasan. Hindi sa pagki lumapit tayo sa Panginoon ay ang lahat ng ating problema ay matatapos. Hindi. Ang isang magandang bagay, pag tayo ay may problema, ito ay makakaya natin sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Meron na tayong kasama. Hindi tayo mga walang pag-asa, kundi lagi tayong mayroong pag-asa. At ang pag-asa natin ay hindi mabibigo. Dahil ang ating inaasahan ay kakayahan ng ating pag-asa ay ito pa rin. Kaya tayo ng mga tumanggap ng pangako ng Panginoon, ang Panginoon ay laging tapat. Minsan ang tao ay na hindi siya naging tapat, pero ang Panginoon ay nananatiling pa rin tapat. Kaya pinakamalaga kung makakamtan ng tao ay makamtan niya ang pangako ng Panginoon. Dahil makikita nyo, hindi tayo ay nakasamba sa Panginoon
binigay sa atin ng salita, sumamba tayo, kasamba tayo ng tama sa Panginoon. Kasi merong naisulat kung paano ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Meron naisulat. Kasi kung walang naisulat, lahat ay tama. Pero sa ating pinahayag ang salita ng Panginoon, kaya alam natin kung paano ang tunay na pagsamba. Alam natin ang salita. Ngayon, ang mga ang salang mag-represent niyo, ang salita na ating alaman ay nakita, kailangan kong makita sa buhay natin yan. Tayo ay ilaw ng sanlibutan ito. Ilaw tayo ng sanlibutan ito. Dapat tayo ay magsilbing ilaw. Kahit paglabas natin ng church na ito, ay makita ng sanlibutan ito na tayo ay magning dyan sa labas. Ang nakita nila dito, kaya sa ating pag-aawitan din, ay lakas natin hanggang marinig dyan sa labas na meron dito tamang pagsamba. Kaya yun lamang po ang aking masasabi. Praise God. Salamat po sa inyong lahat. Nakapelo ko sa inyo. Salamat po ang Panginoon kahit na nagkaroon ako ng pagkakataon na kailangan makapiling. Kaya ang lahat ay para lamang sa kapurihan ng Panginoon. Amen. God bless po. Okay.